Boss Buds, tong TPO na na-issue ng RTC Davao ay ninalify ng Court of Appeals. Wala na talagang hustisya sa part ng KOJC, Boss Buds. Ayun na nga eh. Ayan, dapat yan yung ginawa. 'Di ba? Meron pa akong nabalitaan na gusto pang idemanda ni Remulla yung ano eh, yung Davao judge. Hukom na idedemanda dahil hindi nagustuhan yung ano, yung Initium TPO. Grabe talaga. July bar, totoo. Nakakamislead ang tunog ng disallowance. Bukod sa English na kakaiba talaga ang term. Parang yung allowance binawi dahil bad yung tao. Parang ganun. Eh si Leni Robredo nga may disallowance din. Bakit po hindi naintindi? Bakit hindi po? Kasi hindi naman threats eh. Ganun lang po yun, no? Hindi naman threat eh. Okay. Boss si Pascual, Remulla malapit na si best friend mo. Sinusundo ka. Naku, maniwala ka dyan. Parang si Arnold Clavio yan. Akala mo, Sir Bad, si Panelo sinisi si Roque kasi nahuhuli siya mismo sa sarili niyang bibig. Alam niyo, matagal na, di ba matagal natin, ako kasi, meron po kasing mga nakapaligid kay Pangulong Duterte na imbis na makatulong sa mga Duterte, hindi ko po sinasabing si, ano yan, hindi ko po sinasabing si, yung, pwede nang mahirap magsalta dahil Duterte pa rin tayo, pare-pare, Duterte pa rin sila eh, no? Kaya lang, alam niyo yun, yung ginigipit ang mga Duterte ngayon. Ang kailangan ng mga Duterte, mga kakampi. Pero minsan, may mga kakamping yung mga weakest link. kumbaga sa, kumbaga sa ano, sa mga tanikala, yan yung pinakakalawangin, madaling pigtasin, kumbaga. Nagiging way nila para mabanatan pa si Duterte sa sila, di ba? Alam niyo ibig ko sabihin? Anyways, matagal na naman sila nagbibirahan niya ni Panelo. Matagal nang binabara ni Panelo yan eh. Si Panelo kasi, inamin naman ni Tatay Digong na talagang sa simula pa lang, nariyan na si Panelo. Marami pa rin ang mga alagad ni Digong dyan sa congressman na nanahimik lang sila. Eh hindi po panahon ngayon ng pananahimik eh. Panahon ngayon, mabuti nga po, nagpapasalamat tayo kay Congressman Marcoleta, no? Na talagang nagpapakitang gilas na naman ngayon. Bakit walang hearing ang flood control kay Alice Go tuloy-tuloy? 'Di ba? 'Di ba? 'Yun yung tanong natin eh. Kung totoo kayo na para sa bayan, kayong mga congressman, lalo na kayong mga congressman, sama na natin yung mga senador. Bakit ayaw nyo hanapin yung flood control program? Yan lang. Bakit ayaw nyo maghanap ng pera ng taong bayan? Hindi lang yan. Itanong nyo, bakit wala nagko-question, bakit mataas pa rin ang presyo ng bigas samantalang binabaan na natin yung taripa? Ngayon, di ko na siya narinig, baka kinalabit at wag na magsalta. Ay, hindi po, nagsalita na po sa bagong baha. Sa kanya nga galing yung malaki na budget na napunta riyan eh. Sa kanya nga nang galing yung salita na hanggang talampakan, hanggang tuhod, ngayon daw lagpas tao na. Paano magkakahiring sa flood control project? Andun si Agimat sa Davao, kasama si Tamba. Formally only hearing, tapos flood control project, one hearing lang. 10% lang ng flood project yung Parma. Wala po talaga. Anong 10%? Wala po. 1.4 billion a day po yan. At tuloy-tuloy pa.
Bakit may television na naman si Roderick Paulate? Hindi pa naman po convicted eh. Yung convicted nga, nagtatanong pa sa Vice President, mas matapang pa sa Vice President. Yan pa kayang hindi pa naman convicted si, di ba, hindi pa convicted. Ang palagay ko dyan, Idol, may professional jealousy si Panelo kay Roque. Kasi pareho sila naging spokesperson ni President Duterte. Dapat hindi siniraan ni Panelo si Roque kasi pareho silang Duterte. Yun lang po. Yun lang po ang mapupunan natin, no? Kaya nga sabi natin na ganun din yung mga vlogger, di ba? Natuwa nga tayo na nagbati-bati na eh. Ako talaga wala rin akong balak na makisawsaw dyan sa away-away nila eh. Kasi magkakasama magkakasama yun, tapos bigla ka makikisawsaw. Pag nagbati ka ako yan, ikaw nakalaban ng mga di ba? Basta bati natin sila lahat, Baban Duterte. Kaya lang mukhang mainit sa isa. Matagal na nagsagutan yan, yung sa gentleman's agreement, di ba? Meron pa. Mga 3 beses ng salpukan yan. Boss, ano sa tingin mo pag tapos ng termino ni Bangag, tatabuhan niya ang mga estate tax na utang niya? Kaya nga gusto nila na manalo si Tambi. Ginagawa nila lahat ng paraan para maging presidente. Alam niya na eh. Alam niya na magaganap eh. Replay na yan na nakaraan eh. Kaya talagang all out sila ngayon na durugin na si BP Sara. Kasi hindi na rin sila tatantanan ni BP Sara eh. Yung ginawa nyo ngayon. Hindi rin kayo tatantanan ni BP Sara. Bila naman magurgur sa 2028. Ayaw sana eh. Hindi ganyan sana style ng mga Duterte. Kaya lang, grabe itong ginawa nyo sa mga Duterte ngayon. Walang katapusan eh, no? Wala namang nakikinig na sa inyo. Mga kakampi nyo na lang yan eh. Mga congressman kasi, contractors, kaya din nila mapag-usapan ng flood control budget mismanagement. No? Hirap ng contractor. Alam niyo, nagka-idea din yung mga contractor na maging ano na lang, maging congressman na lang. Kasi nakita nila sakto. Puro dismiss yung kaso ni Roderick Paulate na mag-apela sila. Sa isang interview sa kanya, biktima din siya ng mainstream media. Naka-headline pero nang ma-dismiss, walang balita. Talaga, na-dismiss ba? Kaya hindi ko alam eh. Yun pala yun. Dismiss pala. Kawawa naman eh, no? Naawa din ako sa mga ganun eh. First termer lang, oh. Boss Buds, masaya ka ba na nahuli si Alice Go? Alam niyo po, wala akong ano eh. Immaterial sa akin si Alice Go eh. Ginagawa lang po nila yan eh. Tignan niyo po ang dating. Papresko, tapang-tapangan na hindi kayo, you cannot escape the long arm of the law. In the first place, bakit po sila naka-eskapo? Paliwanag lang natin yung sinabi ni BP Sara. Hindi na po paliwanag, ulitin lang natin. Ano sabi ni BP Sara? Kay Apollo Kibuloy ito, sinabi ni BP Sara. Paano? Ako, naniniwala ko na wala na sa Davao si Pastor Apollo Kibuloy kasi grandstanding kayo ng grandstanding sa Senado. Makakatakas nga talaga. Diba? Ganun lang po yun eh. Lahat po ng pinaghanap ng otoridad, lahat po yan nag-grandstanding sila sa Kongreso at sa Senado. Isa-isahin natin. Si Tebes, di ba? Both houses din yata si Tebes. Si Bantag. Both houses din.
Ta's si Alice Go, si Pastor Kibuloy. Napaliwanag ko na 'to, ulitin ko lang po 'no, kung ikaw may kasalanan, ha, at nakita mo na may mga testigo sa'yo na ini-interview sa Senado, magtatago ka na, tatakas ka na kasi nakita mo, mabigat 'to. Kakilala ko 'tong testigo, kilala niya ako, eh. Kung wala ka namang kasalanan, mabigat 'to. Hindi ko kilala yung ini-interviewang testigo laban sa'kin, eh. Alam niyo yun? Kasinungalingan yung sinasabi sa'kin 'no. Kakilala ko 'yan pero kasinungalingan yung sinasabi. Nagawa nilang papagsinungalingan yung tao, tago na ako. Wala silang pupuntahan kundi magtago dahil sa ginawa ninyong grandstanding. Kasalanan niyo 'yan, kaya nakakapagtago yung mga pinaghanap ninyo. Inuuna niyo kasi grandstanding, hindi niyo i-secure, eh. Boss Baz, kumusta na kaya yung sobrang budget sa PhilHealth? Kinukuha po ni Recto yan lahat. Walang maka-stop, no? Pag naririnig mo po yung mga yan, pag nagkasakit ka, malaki pa rin ang bayad mo sa ospital. Pag nagkasakit ka, hindi naman sagot lahat ng PhilHealth. Yung pala, maraming pera ang PhilHealth. Anong sinabi ni doon kay Rapi Tulfo? Nanghingi pa sa mga kung kani-kaninong politiko. Yung pala, walang gamit yung PhilHealth pang tapos isusoli niyo yung pera. Bumili kayo ng mga makina para kung ano yung gagamitin para hindi na nanghihingi. Ano yung mga CT scan, wala palang CT scan. Dedicated lang po, maglagay kayo sa isang ospital ng CT scan. Lahat po na nangangailangan ng CT scan na PhilHealth member, CT scan nyo ng libre. Doon nyo po gamitin. Huwag nyo pong ipakuha kay Recto. Ano ba naman tong PhilHealth na to? Pero kung nakita ko po kung paano nila tanungin yung mga taga PhilHealth, hindi po pinagagalitan man lang. Hindi po katulad ng pang-aaway nila kay BP Sara, eh. Pinaplano na po namin yan. Pinaplano na po namin yan. Ang ayuda nasa Davao, wala sa nasalanta ng bagyong Enteng sa Luzon. Namumuliti ka, eh. Wala na nga libreng anti-rabies. Kita nyo, dialysis machine pa. Dilagyan nyo lahat ng mga malalaking ospital natin. Bawat regional hospital, district hospital, lagyan nyo po ng mga dialysis machine. Diyan nyo po gamitin yung pera ng PhilHealth para po sa mamamayan, hindi po ibigay kay Recto.